muli pasimulan natin ating banal na pagdiriwang at isama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan ng mga sumusunod at ng kaligalig ng pamilya. Rafael, Flor, Odetta, Tibet, Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya Davido de la Cruz, Cecily Rivera, Rosemar Pamin, Milet Ramos, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at G. Magdaro, Michelle Esteban, Nandet Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, June at Soli de Rosario, Elma Ecuador, Jean Silungan, Noel Zeni Galvez, Dr. Marat Manito Tolentino, Dr. Abisay Gabanaag, Kelvin Maximo, Vidal at Maria Taquirol, Ricket Afik Magpo, Celia San Felipe, Edgar at Ayla Cunanan, Renet David Leon, Paul Resurrection, Alicia Arcega Villa Crucis, Antonio Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Edwin at Ayla Gumapas, Larry Teresa Ramon Valenzuela, Janet Teresita Hegelun, Antonio Victoria Sanchez, Christopher at Janet Lo, Mila Digono, Janet E. Pascual at Hindi ng EDB Community, Reverend Father Pino Pexuri, Bishop Dennis Villarojo, Wilfredo at Cristina Pascua, Julia Terrera, Lilia Semana, Mendoza Family, Daria Gemma Riogueron, Marian Pasco, at hindi para sa kaligtas, hindi para sa natatanging tiningan ng Evan Gabriel Herrera, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Guides of Columbus, Original Council 6737 ng Busos, Bulacan, at ng Catholic Women's League ng Lawak ni Kawayan, Bulacan, Hospicio de San Juan de Dios, Little Karen de Dios, mga mananampalataya ng Barangay Pulo sa Rafael, Bulacan, at ng Barangay Cambao, Bustos, Bulacan, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PMO, Edwin at Josie Lazaro, Emma Agustin Bartolome, Eden Suwi, Eduardo Valdez, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jolie Diana Marfil, Leo Celestina Tiyu, Architect Bernard Kennedy Guzman, Adriano Sanchez, Camila Lázaro Aquino, Piling Villanueva, Nicat Evelyn Reliera, Arman at Imi Isma, Romero Villero, Jen Tamani, Josie Brillantes, Juna Torres Pilihera, Yolanda Basihan, Gaspar Susan Lumaday, Evelyn Bunag, Amy Ferry Manalo, Gima Jonah Linden, Emelita de la Cruz, Reynaldi Labaw, Alvin Lorin, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Onaysi Katrina Monera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Ibarra, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Ardile Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Baypong, Nueva Vizcaya, Brigino Hospital, Skyline Hospital at Wallington Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, at lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19 at hindi ng mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila Adela Muduk, Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Aris Ann San Miguel, Jose Ingat, Timoteo Rivela, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Jojit Santiago, Marian Maravilla, Chelo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Adriano Santos, Tito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Mark Joseph Bernardino, Lucy Vita Pamin, Renel Nino Laguador, Nina Saison, Roberto Navarro, Rami Banaag, Feni Victoriano, Dolores Lojero, Reggie Garcia, Sam Ingal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Alvin David, Azucena Sanchez, Julian Cruz, Mario Poliado Sr., Dr. Harold Ramil, Nathan, Celine at Flora Habala, Jonalyn at Linda Boador, Nionico Hailey Culin at Jan Lincoln Bayudang, at para sa karawan ni Jan Dublao, Carmen Floro, Cristi Baldonado, Jean Renes Manalo, Mayet Batoon, Filipina Castillo, Dirio de Leon, Cheryl Paraiso, Ezekiel James Dishon, Rachel Francisco, Ninette Abaya, Aldrin Pacomio, Editha Castillo, Jenny Magno, Margarita Poligo, Lilia Semana, at hingin para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Ricardo, Celeronia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Rafael D. Puloy, Flor, Marisa, Celia, Rufo, Epifania, Andres, Roman, Maura,
Protasio, Susana, Tanasio, Nestor, Maria Trisita, Ima Concepcion, Jaime, Teodora, Jose, Maricel, Brian Angelo, Enriqueta, Alejandro, Maximina, Domingo, Sofia, Roy, Justin, Lucina, Felisa, Pedro, Felino, Romeo, Maria, Ricardo, Jose, Robert, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Jose Pepito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Marie Mercedes, Antonia, Dennis, Reynaldo, Raimundo, Minerva, Cesar, Nemesio, Malu, Antonin, Remedios, Alberto, Berencito, Marjorie, Purificacion, Enrique, Emiliana, Platon, Imelda, Teresita, Angel, Divina, Valentino, Guillermo, Juanita, Maria, Francisca, Estanislao, Jessie, hindi ng lahat ng mga kaluluwas purgatorio at mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalinangan ka ng Diyos, kaya nahulog tayo sa babaeng Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyari ang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, kalugdan mo kami pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalam naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mo malaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel. Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang inyong sasabihin. Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at itinubos sa pagkaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon na ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siya'y handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipangkot, naghahandog niyang hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos isang hukom na matuwid, kung pumatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahil sa inyong handog, di sa inyong mga hain sa dambanay sumusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal niya ang aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at di ayaw na tanggapin niya ang aking mga utos.
Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayo ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking iahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang mali. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang iskriba at pariseo kay Jesus, Guro, maaari po bang papakitaan niyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaan na inilalarawan na nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dampuhan ng isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi isa sa ilalim ng lupa. Sa araw ng pag-upo, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahagulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hawak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng tibok laban sa lahing ito at ito'y hahagulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang kalulugan ni Solomon. Ngunit higit na di hawak kay Solomon ang siyang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang paghingi ng mga iskriba at pariseo kay Jesus ng mga tanda mula sa langit. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, lahing masama at di tapat sa Diyos, sapagkat palagi silang nanahanap ng tanda, kaya bago maniwala, tanda muna. Pinagpakitaan na ng maraming mga himala, subalit tanda pa rin ang kanilang hinahanap. Nakakita na sila ng napakaraming kababalagan na ginawa ng ating Panginoon, pero matigas pa rin ang kanilang kalooban, matigas pa rin ang kanilang puso, at naghahanap pa rin ng tanda mula sa langit na kayang ipakita ng ating Panginoon. Kaya nga po sa mga taong walang pananampalataya, kahit anong tanda ang ipakita, hindi magbabago ang kanilang pananaw. Subalit sa mga taong nananampalataya, kahit walang tanda, magpapatuloy ang kanilang paniniwala sa Diyos. Kaya nga po ang sabi sa atin sa mabuting balita, mabuti pa yung ibang mga tao na minsan lamang dinatnan ng pangangaral ng Panginoon o kaya naman ay ng kanyang mga isinugo, subalit sila naman ay nagbago buhay, sila naman ay nagbalik loob sa ating Panginoon. Kaya nga kung papaano ang Ninive na kung saan dati ay puno ng kasamaan, na kung saan isinugo si Propeta Jonas, sa sandaling salita ni Propeta Jonas, lahat sila ay nagdamit ng sako, naupo sa damo, naupo sa abo, tanda ng kanilang pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya nga po yung kanilang pag-upo doon sa abo at yung kanilang pagsusuot ng sako, tanda ng kanilang pagsasakripisyo, sapagat makati ang magsuot ng sako, makati rin lalo tigit kapag ikaw ay naupo sa abo. Kaya nga po pagsasakripisyo bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Wala pang ipinapakita na tanda ang ating Panginoon sa kanila ng isang malaking kababalagan, subalit sila mismo ay nagpakita naman ng tanda ng pagsisisi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi nga sa atin sa mabuting balita, mabuti pa yung mga taga-Ninive, sapagkat minsan lamang pinangaralan ni Propeta Jonas, subalit sila tumalima sa ating Panginoon. Samantalang meron namang iba, nakikita na nila ang lahat ng tanda na ipinapakita ng ating Panginoon, pero hindi pa rin sila naniniwala sa ating Panginoon, na siya nga ang Mesiyas, na siya nga ang isinugo ng Ama, na siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya nga po mga kapatid, wala itong pinagkaiba doon sa dalawang isda doon sa karagatan.
nag-uusap sila at anong kanilang pinag-usapan. Ang pinag-usapan nila ay yung sinasabi ng mga matatanda sa kanila na yung karagatan ay napakalawak, na yung karagatan ay punong-puno ng tubig, na yung karagatan ay punong-puno ng yamang dagat, na yung karagatan na ito hindi kayang tignan lamang ng mga mata ng isda sapagat napakalawak ng sakop ng karagatan na ito. Subalit sa kanilang pagkukwentuhan, ano ang tanong ng isa? Malawak nga ang karagatan, pero nasaan naman ang tubig? Kaya nga po hindi alintana yung mismong karagatan, yun na ang sumasakop sa tubig na meron sila. Kaya nga po hindi alintana na namumuhay sila sa gitna ng tubig. Namumuhay sila sa gitna ng malawak na lalagyan o kaya naman ay malawak na bahagi ng katubigan. Kaya nga po ganyan-ganyan yung mga Pariseo at mga Eskriba nasa paligid na nila ang napakaraming tanda, napakaraming kabalagan na ipinapakita ng ating Panginoon. Pero nakakakita nga ang kanilang mga mata, pero ayaw naman nilang tingnan ang hiwaga, ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya nga kahit na anong gawin, hindi sila makakakita ng liwanag sapagat ninanais nila na manatilig sa dilim ng kawalan ng pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, sa ating mabuting balita, ginaganyak tayo ng ating Panginoon. Imulat natin ang ating mga mata at makita sana natin ang walang hanggang kadakilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kapag tumingin ka lamang sa iyong paligid, hindi mo mawawari kung paano ang lahat ng mga ito ay may pagkakaayos-ayos. Kaya nga po sa mga siyentipiko, hanggang ngayon, nahihiwagaan sila sapagat yung iba't ibang mga planeta na meron tayo, o kaya naman maging yung ating mundo, ilang milyon na o ilang bilyon na ang kanyang pag-iral dito sa sanlibutan, sa santilakpan, pero wala pa rin nakakabangga na iba pang mga planeta. Marahil nung una, nung ginagawa pa lang yung ating planeta, pero lumipas po ang ilang bilyong taon, pero yung planeta natin nananatiling buhay pa rin. Kaya nga po may ayos, may pagkakahanay-hanay, hindi nagkakabanggaan, may kanya-kanya na pwesto doon sa kalangitan, doon sa kalawakan. Kaya nga po mga kapatid, kung iisipin po ng isang siyentipiko, mayroon talaga nagpapagalaw, mayroon talaga nangangasiwa, maging ng santinakpan. Hindi tao, hindi kaya ng kapangyarihan ng bawat isa sa atin, sapagat ang makagagawa lamang ito ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at ito'y walang ibang kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po kahit doon sa mga magagaling sa agham, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita, hindi pa rin nila natatalunton ang pinakadulo ng kalawakan, ang pinakadulo ng santinakpan. Kaya nga po ganyan din ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Walang hanggan, walang katapusan. Kaya nga po sa pagtingin pa lamang sa kalawakan, makikita na natin yung kadakilaan ng Diyos. Kaya nga po hindi ka naman tumitingin sa kalawakan, tumingin ka na lang sa iyong paligid, sa dinami-dami ng mga nakikita natin na buhay o mga buhay na mayroon tayo dito sa lupa. Isipin na lamang natin, ito'y napakadakila na mga nilikha ng ating Panginoon. At ang pinakamatindi na nilikha ng Diyos ay walang iba kundi ang tao. Kaya nga po ang tao, hindi magkakaroon ng panibagong supling, kundi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po, napakadakila ng ating Panginoon. Punong-puno tayo ng mga himala, punong-puno tayo ng hiwaga ng buhay. Pero sa mga ibang tao na walang pananampalataya, hindi pa rin nila nakikita ang kadakilaan ng Diyos. Kaya nga po ang sabi sa atin sa mabuting balita, kung marunong lamang sanang tumingin doon sa mga sinabi nung una, sa banal na kasulatan at ng mga propeta, ang mga tao nung una, bisisari maunawaan nila ang mangyayari na napakalaking hiwaga na gagawin ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa mabuting balita, kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabi na nasa tiyan ng dapuhan ng isda, gayun din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi sa ilalim sa lupa, sapagat ito'y nagpapahiwatig ng kung ano ang gagawin ng Panginoon, ang kanyang pag-aari ng kanyang buhay, na siya'y mamamatay sa loob ng 3 araw, bababa siya doon sa pook ng kamatayan, subalit matapos ang 3 araw, siya'y muling mabubuhay, upang ipakita sa atin na lupig na niya ang kamatayan, nalupig na niya ang sumpa ng kasalanan,
nalupig na niya ang umupasala sa bawat isahin. Nagtagumpay na ang ating Panginoon. Siya may muling na buhay at tayo binibigyan ng pag-asa na pagdating ng panahon. Tayo rin ay bubuhayin ng ating Panginoon. Ahamulin tayo mula sa kamatayan upang makasama niya sa buhay na walang hanggan, sa piling niya magpakailanman. Kapag tayo natagpuan na karapat-dapat na pumasok sa kanyang kaharian. Kaya nga dito pa lamang sa lupa, tinatawagan na tayo ng ating Panginoon. Kung ninanais natin maging mamamayan ng langit, dito pa lamang sa lupa, gawin na natin langit ang ating buhay. Gawin na natin ang ating pananampalataya ay di lamang natin maipahayag sa kabilang buhay. Di lamang natin mapuri ang ating Panginoon pagdating natin sa kanyang kaharian. Kung dito pa lamang sa lupa, magawa na natin yung pagpupuri sa ating Panginoon, yung pagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya, nang sa ngayon, tayo tanggapin ng Panginoon ng marapat sa Kanyang kaharian, sapagkat ginawa natin ang nararapat habang tayo nabubuhay sa lupang ibabaw. Kaya nga patuloy tayo mga kapatid na maniwala sa ating Panginoon, may tandaman o wala, ang kinakailangan ay patuloy tayo magpahayag ng ating magiging pananalig sa Panginoon na sa tuwina ay gumagawa sa atin ng kabutihan at palagi nagpapahayag ng kanyang kadakilaan upang lalo lumakas ang ating pananampalataya. Mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyaya makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Kaya sa bawat panandita ng ating po itutugon, Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway pahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiguraduhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumaw naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalagin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasa mo mula pa nung una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Ililig namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-ahalin ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karamalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng iyong banal. Ang madaming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haling hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginagalat ngayon ng iyong mga lingkod at paspasan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob sa mga alinabel na lumhamong ikinalugod upang makahandog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay maggamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. O madaming makapangyarihan, tuloy kang marapat na ikaw ay naming pasalamatan, nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aming bigay, na manak mong naglagaw sa amin, ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahan na nanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasarin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit.
Hinihiling namin na biyerya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kaniyang bigin. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na may pinapakilabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na dudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.